Okay, so Phil Kotse viewers, nandito kami ngayon sa Indang, Cavite at Siglo Cafe. Bakit nga ba tayo napunta rito, Martin? Well, bago kasi tayo pumunta dito sa Siglo Cafe, no, Master Vincent, bumisita tayo sa Chosen Children Village. Kumbaga sila yung nag-aalaga ng mga abandoned children with special needs. And para makapunta doon, meron kaming kasama isa sa mga latest crossovers in the market. Yan! Ano nga ba to? Yan! Ano mo? Ang 2024 Volkswagen Taru. Taru! Yan! Pero bago tayo magsimula, Master, di ba? Puntahan niyo yung website ng Chosen Children Village. Tama. Kasi pwede kayong mag-donate at para makipag-coordinate kayo sa staff Visits. nila. Yan, visits and donations. Kasi ngayon meron silang 69 na batang inaalagaan with special needs. So, yung simpleng donasyon nyo, malaki ang maaabot. Tama. So, balik tayo dito. Yan. Ang kasama nating Volkswagen Taru ay ang top of the line SEL. Magkano nga ba to? Ang presyo niyan, Master Vincent, ay 1,945,000 pesos. Grabe, ang talas ng memory mo doon. Oo. Sa akin kasi nakalimutan ko na. Sarap nung kinain ko salmon eh. Kung nagkamali man ako, andyan sa graphics. Pero yun, kasama namin to from BGC to Silang, Cavite, and ngayon nandito kami sa Indang. And ito ang aming first impressions with this crossover from Volkswagen. Alright. Huwag na natin patagalin pa, Master. Sige. Harap na muna. Sige. Okay, pero don't forget to like and subscribe to Phil Kotse's YouTube channel. Click that bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong videos namin. Alright, let's go. Let's do this. Bars! Oo. Kotse ba? Phil Kotse na! Okay, so dito sa harap ng Volkswagen Taru, Martin, ano ang ating nakikita? Yan! Unang-una mo mapapansin dito, Master Vincent, is yung kanyang overall look na very Volkswagen. Kasi straightforward, tsaka malinis. Tsaka may prominent straight lines, which I love about Volkswagens. Yes. Oo. Tapos, isa sa mga natutunan ko driving the Taru, ang matrix headlight pala ay isang headlight system. Hindi siya exclusive sa isang brand. Pag sinabing matrix headlight, ito ay automatic headlight system, tapos medyo selective yung buga niya. So kung may kasalubong ka, papatayin niyo yung ilang bumbilya ng LED niya para hindi mas ilaw yung kasalubong mo. Tulad ng nangyayari sa akin ngayon sa araw na to. Pero yun, it's very intelligent. So ang one step higher pa siya sa automatic LED projector headlights. Yan, tama. Andiyan, Master Vincent. Tsaka, hindi mo rin makakaila itong top of the line Taru na SEL variant, merong light bar. Master Vincent, na nakakonect dun sa kanyang DRLs. Oo. Which creates that, again, straightforward, tsaka yung clean straight lines. Diba? Tsaka pag gabi, mas distinct siya. Oo, hindi lang ito yung linya, ganun po. Pa. Tapos sabi mo nga dito sa baba, para siyang may silver accent niya, yung no? silver accent niya sa baba, ang naging dating sa akin or sa amin, parang nagkaroon siya ng bigote. Oo. Ay, then, goatee pala. Goatee. Tapos yung bigote niya, Mr. Suave. Yan o, na-aggressive lang. Maganda. Sa akin kasi itim pero pag naging gray na to, ganyan itsura ko. Gwapo rin. Yun. So, tingnan natin makina. Yun. Pero alam mo, wag na natin buksan. Sige. Sabihin na natin kasi mainit eh. Pero yun. So, dito sa So, dito sa engine ng Volkswagen Taru SEL, tama di ba? SEL ang top of the line. Meron tayong 1.5 liter engine, turbocharged engine, and mated siya sa isang dual clutch transmission. Tapos, ano ang power figures nito? Ang ganda ng assist, parang si Stockton, pinasakay Malone. Well, meron siyang 158 horsepower at saka 250 Newton meters of torque. And then, notable. And then in terms of fuel economy naman, nakakuha kami kanina ng 11 kilometers per liter while driving sa BGC, sa Calax, and then dito sa provincial road sa Cavite. Anong drive mode mo nun? Naka-normal drive mode. Normal lang normal, yun. Kasi kami kanina, yun pa pala isang bagay dito sa Taru, meron siyang driving modes, Eco, Normal, Sport, and Custom. Ang maganda dun sa Custom, hindi mo lang mababago yung engine and throttle response, pati steering, mababago mo. So pwedeng steering and suspension. So pwedeng ang steering mo normal, pero yung suspension mo sport. So medyo mas ano siya, one step higher again than the usual custom or sport mode.
So ayun, tignan natin ang side o gilid o sige. likod. Side muna. Side muna, O sige, para isang ikot. let's go. Alright, deadly, ikot, ha? Master, ano yan? Oh. Uy! Shuriken! Spell. Anyway, kaya bakit ko nga ba inalis tong Oo, hubcap niya? bakit nga ba? Kasi, etong SEL variant, meron siyang red accents dito sa cover. Pero kung ayaw mo naman siya, trip mo ang plain look, maganda pa rin siyang tignan. Actually, oo. Sa akin personally. Well, Digs seryoso. ko. Speaking do sa gulong, pare, meron tayong 18-inch alloy wheels. Tapos sabi mo nga kanina, sa top spec SEL trim lang, merong red accents. Tama. Oo. Red. Yan, Pero meron din tayo dito ang power folding side mirrors Yes. with repeaters. Tapos ang maganda dito, yung blind spot warning niya, Yeah, meron siyang oo. prominent signal light dito sa loob. Makikita mo talaga siya from the driver's seat. Hindi siya yung maliit na nandito lang sa may mirror. At in fairness, tirik yung araw na nagdadrive tayo. Oo, pero kitang-kita. pansin pa rin. Oo. Tapos, isa pang kita, pag tirik ang araw ay ang straight character lines dito sa side profile niya. Very distinct sa mga Volkswagen and actually sa mga German cars. Oo. Ano pa masasabi Tapos mo ang dito, ganda Marz? nung tirada nitong spoiler sa likod Oo nga. Yan, mayroon pang leaf. Kasi Oo. itong top of the line SEL na Taru, siya lang yung naka-black colored na spoiler, pati roof Nice. rails, pati yung roof sa taas. Pagka yung lower variant, body color yung magiging finish ng mga nakikita nyong Oo nga, no? details Pati na yan. sa mga blue black yung ano, Oo, ganda rito. yun. So, Gusto mo yun, sa likod naman, susuli ko na Master? to. Suli mo muna, baka Pagalitan ako eh. Sir, sorry po. Tinignan lang namin. Yun, Master, tara, dito sa Okay. likod tayo, Master. Di ba? Makikita nyo, binuksan namin ang clearance light para kitang-kita nyo ang kanyang tail light pattern. Kasi kita, ito isang standout feature for me ng Volkswagen Taru yung kanyang LED tail light pattern. Kasi nga, tumatawid dito parang may light bar, pare. Oo, tsaka hindi lang siya light bar, hanggang logo, may Yun. outline ng red. Kita nyo naman dun. At ito pa rin, yung kanyang mga black accents tumawid dito. Gaya na nasabi mo kanina, Master, yung sa model name, pati Oo. dito sa Variant. Oo, Ay, sa engine badge. Oo. And glossy black trims pa rin dito sa lower part ng bumper. Tsaka maganda dito sa badge na to, dahil nga black siya, pagdating dito, subtle yung dating niya. Pero sa ibang color naman, very standout pa rin siya. Kasi, kunyari, light color siya, tapos hindi siya yung typical chrome. Dahil nga black, mas madali siyang makita and mas maangas yung dating. Tama. Tapos, itong tropa natin dito ay may power tailgate Oo. with, Kick sensor. anong tawag nila doon? Virtual tailgate. Yun. Kick sensor. Try mo nga. So, sa atin naman yung susi, no, sir? Oo. Kailangan, nasa yung susi, tapos nakapatay yung makina. Sabay, ganyan. Uy. Ayan na. Isa lang pala, no? Masyadong. 1.5 kick. Oo. O, di ba? Para pag marami kang dala, tapos pagka gusto mong nilagay mo dyan, Oo. ganyan ka lang uli. Oop. Sabi sa'yo, may ano. Yan na. Kasi kaya hindi siya sumasara agad. Kasi may sensor din siya. Para kasi kung sasara Sa agad, ulo? baka tamaan ka sa ulo eh. Ah. Di ba? Ganun yung... So kaya dahil nakaharang ako, kaya hindi Oo, ganun ang ano niya. Alam mo, pasaway talaga ako eh. Safety. Ano nga aasahan mo sa nagtanggal ng wheel cap, no? O, pasok tayo sa loob. Tara, Second row. loob tayo. Pagbubuksan kita. Buksan mo na yung makina. Parang ka-aircon tayo, bro. Oo nga naman. No? Anyway, nandito ako sa second row ng Volkswagen Taru and makikita nyo, meron tayong leather seats with white accents and red stitching for this gray color. Gray? Hindi ko sure yung proper name. Makikita nyo na lang dito. Anyway, yun nga. Gray, black leather seats, white accent, tapos red stitching. So medyo maganda ang progression ng ating kulay, di ba? Tapos, in terms of space and room, maganda yung bolstering dito sa seats. And kahit malapad ako, kasyang-kasya ako. Kung dalawa ako, kasyang-kasya pa rin. Hindi magbubungguan ng aming braso ni Vincent number 2. Tapos, pagdating naman sa amenities, meron tayo dito ang malawak na sunroof. Pero, March pa close nga ng konti. Ang ating sunroof ay hindi solid ang cover. Medyo may ano siya. Medyo cloth-like or curtain-like ang kanyang cover. So, pabukas na ulit. So hindi ka fully protected against the sunlight. Pero malamig pa rin naman dito sa loob and tahimik based sa aming experience kanina. Tapos, in terms of amenities, meron nga tayo ditong center console, center armrest with cup holders. Tapos dito sa baba, meron tayong medyo mataas na center tunnel. And then pagdating naman dito,
Meron tayong USB-A and USB-C charging ports dedicated. Tapos, meron tayong rear air vents. Ngayon, napansin ko dito sa rear air vents na to, siya ay mataas ang positioning. So, pwede mong i-adjust ang vent angle para tumago sa tuhod mo. Yung iba kasing rear air vents, masyadong mababa. Tapos yung highest angle ng vents, tumatama lang sa tuhod mo. So, hindi na pupunta sa mukha mo. Ito, tago siya sa tuhod ko, nararamdaman ko yung hangin sa mismong mukha ko. So, kung dalawa lang kayo dito, talagang makaka-benefit kayo sa rear air vent circulation. Tapos, yun lang ang mare-report ko dito. Maganda ang aking seating position and maganda ang aking legroom kahit na medyo matangkad ang driver's harap. So yun, Martin, kamusta ka dyan sa harap? Mukhang makulay dyan Ay nako, makulay ang buhay dito. Okay, dito tayo ngayon sa front interior ng Volkswagen Taru. Kung makikita nyo naman, it comes with a modern looking dashboard. Tapos yung dominating the dashboard is the 10-inch na infotainment touchscreen with Apple CarPlay. Unfortunately, wala siyang Android Auto. Pero as it is, yung stock niya, maganda yung graphics pare, di ba? Hindi siya mukhang hindi siya mukhang outdated. Tapos responsive din siya to every touch. At ito pa, meron siyang gesture control. Kumbaga, kakaway ka lang para mamili ka ng menu. Ayan diba? Kala mo si Dr. Stranger, di ba? Yun, di ba? Actually, magandang alternative yan. Para konti yung fingerprint marks sa touchscreen. Tapos para mas madali kumaway habang nagda-drive kaysa pumindot talaga para mag-swipe, no? Tama, master. Tsaka alam mo yung swipe na yan, nagagawa rin doon sa fan control. Yun, nauna mo ko doon. Ito yan, mga viewers, mga Pilcoche viewers. Isa-slide mo lang siyang ganyan para makontrol mo yung blower or fan speed, di ba? Pero kung sanay kang pindot, napipindot mo rin yung both ends para lakasan or hinaan. Oo nga naman, tama. Nice. Di ba? Uy, lakasan mo nga. Lakasan ko pa. Ito, seryoso, ngayon ko lang natutunan Parang ngayon ko lang na-experience na pag nilakasan ng fan control dyan, lalakas din ang buga dito sa rear. Parang nakasync? Oo, kasi usually, di ba, ang fan control, ang apektado lang yun nasa harap. Parang independent yung bukas ng mo dyan di ba? Ngayon, putyo, lumalakas. Pamura pa ako. Pero lumalakas din siya, Lakas, Lamigo? Kagaling, Yun. So yun, Martin, balik tayo sa dashboard. Meron kang red, white, and gray. Tama. Buti na point out mo yan, Master. Kasi itong Volkswagen Taru, nag-iiba yung kanyang interior colorway depending on the exterior paint na pinili mo. Di ba? So, in this case, gray yung exterior paint natin, di ba? Ganito yung interior colorway niya. Pero pag ibang color ng Volkswagen Taru yung gusto mo, like the Phantom Blue, if I'm not mistaken, ang kulay naman nun sa loob ay parang pine green. Parang deep blue pine green yung dating. Tapos, hindi siya red accent dito. Nakaano siya? Silver accent. Pero what I like, di ba yun nga, isang option yun. What I like pa dito sa Taru, sinabi natin kanina, modern looking dashboard, di ba pare? Hindi lang dito makikita yung pagka-modern, pati dito sa function dito. Makikita mo rin yung pagka-modern niya pag tinignan mo na yung kanyang instrument cluster. Gaya ngayon, maliwanag at sobrang tirik ng araw, pero kita mo naman yung illumination tsaka yung sharpness ng graphics ng infotainment, ng ating digital instrument cluster. Tapos, ang maganda pa dito is that, pagka tinignan mo itong leather wrap steering wheel natin, Master, meron tayong tilt and telescopic na adjustment. Aside from that, hindi ito yung usual na steering wheel controls na nakikita mo sa karamihan ng kotse. Kasi, flat lang to Wala siya nung parang tactile na button, Master. Talaga? Touch yan? Touch to! Touch to! Naging Coco Martin, touch to! At hindi siya nagkiklik? Pwede mo i-click, pero may option din siya na to slide. Tapos every time you slide, may slight hint ng pagka-haptic. Ngayon, di lang natin nakikita. Parang konting vibration. Parang gumagalaw ng onte para alam mong gumagalaw. Kasi naka-open yung doors natin doon para ma-videoan tayo. So hindi siya mag-o-operate pag hindi sarado? Oo. Pag sarado yan, ma-operate mo yan. Doon sa first look natin dito, Master, pwede nilang makita yun. May B-rolls tayo doon. As you know, may haptic feel siya. Pero pwede mo rin naman pindutin. Tapos pag pinindot mo, then again, may haptic feel siya. Tapos ito pa, adjustment ng volume, Master. Ganon din, haptic feel din siya. Kung maaalala mo yung mga lumang iPad. Parang ganon yung operation nito.
So, yun yung isa sa mga nag-stand out for me dito sa Volkswagen Taru. And then, syempre, meron tayong wireless charging pad, Master. Oh. Tapos USB ports na dalawa. Tsaka USB-C pareho. Yes, USB-C pareho. So, yun. Tapos, eto pa pala, no, sinabi mo na rin kanina, no, only the top spec Taru SEL ang merong drive modes. Which is yun nga, na-enumerate mo na kanina. Tapos, only the top spec SEL yung merong park assist. Oh. Tsaka yung around view monitor or 360-degree camera. Ah. Yan. Exclusive siya dun sa top of the line na Taru. And then, sa top of the line din, Master, yun yung naka 12-way front seats. Ah, pareho. Oo, hindi lang driver, pati front passenger mo naka 12-way. Oo. Tapos pagka, ano na rin natin, no? I-compare na lang din natin sa entry-level na Taru SE, yung driver naka 12-way pa din, pero yung passenger naka 6-way manual. If I remember it correctly. Yun, so basically, yun yung para... May naalala pala ako, isang magandang feature dito sa Taru. Meron siyang seatbelt warning for the rear passengers. So, ano mangyayari pag hindi ka naka-seatbelt? Tutunog. Basta, May warning. Guguluhin ka niya, guguluhin pag hindi naka-seatbelt yung nasa likod, hindi mo siya mapapatay. So, kailangan talaga naka-seatbelt yung nasa likod, which is important kasi maraming accidents nangyayari. Yes. Yung rear passengers, mas malala yung injury dahil tumalbog-talbog sila sa loob ng kotse during the accident compared sa nasa harap pero naka-seatbelt. So, in place sila nung point of impact. So, yun. May strap eh. Maganda na mag-seatbelt pa rin kahit nasa likod. So, yun nga, Martin. Tama. Drive tapos note ka lang, pare. Hindi. Ano pa ba? Note lang, kasi minsan kasi ako may bag, pare. Silalagay ko dyan sa likod, di ba? Pag pauwi na ako. Ngayon, nadidetect ng sensor ng upuan na may, kunyaring, may mabigat na bagay doon. May weight. So, tutunog pa rin yung seatbelt warning. So, baka magtaka ka, kala mo, minumumu ka na kahit di pa naman Halloween, pero yung bag mo lang yun. Ibaba mo, tapos yun na siya tutunog. Or i-seatbelt mo. Oo, di ba? Parang bumili ka ng PS5, sino yung seatbelt? Oo nga. Tara, drive tayo. Sige. Okay na ba, Master? Hindi, tama dyan. Drive Taru. Oh, galing! Looney Tunes. Drive Taru! Tara na. So yun, dahil sa limited space sa kalsada, hindi kami makakapag-drive. Pero sasabihin pa rin ni Martin ang kanyang driving impressions. Oo, no, kasi kanina na-drive ko yung Taru, pare, from BGC to hanggang Calax. Oh. So, nakatikim ako ng onting urban driving tsaka ng highway driving. Ang pinaka na-notice ko dito sa Volkswagen Taru is yung kanyang ride comfort. Bakit? Kasi ang lambot ng suspension niya. Oh, actually. Ang to the point na parang hindi nagga-glide lang siya sa karsada. Oo. Di ba? Although, kapag ka masyadong patag yung kalye, doon ko parang medyo naghahanap ako ng napaka-konting stiff, pagka-stiff. Konti lang naman, konti lang. Pero very useful yung suspension tuning niya kapag ka dumadaan ka na sa medyo harsh na mga karsada. Which is, yun naman yung daily mo ma-encounter kapag ka gagamitin mo yung Taru sa bahay mo, papasok sa opisina mo, or saan man, pag magbabahay ka sa syudad. So, habi siguro to sa EDSA, no? Yun, no. I can confidently say na kaya niyang i-absorb yung road impact sa EDSA within reason, Master. Actually, ako nga kanina, sobrang comfortable ng ride. Ilang beses kong pinipigilan sarili ko. Nakakatulog na ako kausap ko si COO. Kaya naman kung bigla bumagsak na gano'n. Hi, Sir Josh. Tapos ito ba, Master? Yung kanyang steering wheel. Yes, ma-edit mo or ma-adjust mo yung kanyang stiffness tsaka yung yung stiffness, yung pagkabigat doon sa custom mode sa driving mode. Tapos yun nga, nilagay ko siya sa sport para medyo mas mabigat. Kasi yung normal na tuning ng steering wheel nitong Volkswagen Taru is for me masyadong magaan para sa akin. Mas gusto kong medyo mas may bigat. Tapos nung nilagay ko na siya sa sport na tuning dun sa kanyang steering, yon, effective naman at medyo nagkaroon ng weight yung kanyang steering feel. Tapos, pero yun nga lang, gusto ko pa rin ng onting stiffness. Pero you have to understand kasi na yung Volkswagen Taru, kaya ganun yung nangyayari, isa siyang kotse designed to give you comfort while you're driving. Kumbaga, maximum comfort yung inisip ni Volkswagen nung ginagawa nila yung sasakyan na ito. Pero despite that, direct pa rin yung steering input.
hindi ka masyado kakabahan kapag lalo na pagka nagsispeed ka na on the highways, di ba pare? Alam mo pa rin na may control ka dun sa vehicle kahit na medyo magaang yung kanyang steering wheel. Kasi sa pang napansin ko dito, Master, and I'm sure napansin mo rin yun, is yung kanyang notable na noise insulation. Oo, grabe. Di ba? Kasi Ang naririnig ko na lang talaga yung mga maiingay ng motor. yun. Yung mga stock na motor, stock na kotse, sobrang hindi mo na halos marinig eh. Oo. Tas interesting pa, no, nung tumatakbo tayo kanina sa highway ng 80 kilometers per hour, Oo. hindi masyado pumapasok yung wind noise, even the tire noise. Mismo. Kumbaga, naka-80 ka, pero yung feeling mo, naka-40 lang yung takbo mo. Parang ganun yung feel niya. Tapos minsan pa nga, no, yung isang instances, sumisigaw sa amin si Given, yung aming magiting at magaling na videographer. Sumisigaw na sa labas, may sinasabi sa akin, hindi ko naiintindihan, para kami nagpinoy henyo eh. Umuo na lang ako. Hindi magaling sa lip reading eh. Hindi pare, wala eh. Wala. Pero yung ano, ang ganda Maganda yung cabin isolation. Yun yung ma-offer sa'yo Tsaka ni Volkswagen. partida pa yun kasi manipis yung curtain niya dito. Oo. Oo nga no, tama Master. So, Tsaka, kamusta naman yung tingin mo sa engine and transmission? yan, buti na tanong mo yan, Master. Yung kanyang 1.5 liter turbo engine for me is adequate. Hindi ako nabitin nung dinadrive ko siya sa Calax pati along Aguinaldo. Kahit 'di ba may mga slight uphill diyan, pare, 'di ba? For me, hindi umaangal yung engine ni Volkswagen Taru at mabilis mag-adjust yung kanyang DCT, yung kanyang 7-speed dual clutch transmission na mabigay sa'yo yung pinaka-optimized na gear ratio. Yun naman yung kagandahan ng DCT eh. Although, may slight na parang hindi naman delay eh. Parang aantayin mo lang ng onte kapag ka-finlore mo yung accelerator. Tapos, pag pumasok na yung power, yun yung maganda sa Taru. Hindi kanya yung bibiglain na, ayan na, gusto mong papangyarihan. Hindi di ba? Gradual eh. Gradual yung pasok ng power. Ang magiging effect nun sa'yo is chill ka pa rin. Parang tinula ka lang niya gently. Oo. Parang, tama, break it to me gently. Parang ganun. Yan. Pati, isa pa doon is that yung Master. Nakalimutan ko. Yun. Yung kanyang shifting. Mabilis mag-shift yung DCT niya. Kapag ka-chill drive, pumapasok na agad into a higher gear. 2,000 RPM pa lang. Pak, baba na agad. Pero pag binabad mo, mahaba yung gears niya na makapagbibigay sa'yo ng more push. Lalo na pag kailangan mo mag-overtake. So, yun yung mga hindi namin napansin nung first look drive nung sasakyan na ito. Kasi quick look lang naman yun, Master, diba? Within the city lang. And yeah, basically, pero yung drive mo, di ba, normal mode lang? Normal lang yung tinry ko. Sa amin, nagsa-sport mode kami kanina. Iba yung nakakagulat yung response. Kasi again, this is a bigger crossover. Tapos 1.5 liter turbo. Pero tulad nga sabi ni Martin, kayang-kaya ng engine yung sasakyan. Tapos, nag-sport mode kami nung nasa amin na si Sir Josh. Tapos kailangan din namin mag-overtake. Ako, counted as 2 ako. Mabigat ako eh. So parang 5 tao na kami dito, di ba? Pero walang problema sa uphill. Kasi di ba galing din sa village. Sa Chosen Children Village. Oo. Matarik yung pataas eh, papuntang highway. Pero kayang-kaya niya. Hindi siya, yun nga, again, similar yung response sa normal mode. Yun nga lang, mas may torque with the sport mode para mas maaga niyang natatap yung power. Ang medyo trick lang sa akin, entering this Siglo Cafe. Kasi nag-normal mode ako, tapos yung entrance nito, di ba, paakyat. So parang, nung na-encounter na ng kotse yung paakyat, nag-isip siya kung bakit hindi umaandar. Parang 1 or 2 seconds bago siya nag-downshift, tapos yun. Pero alam mo yun, it's my mistake. Tsaka it's normal. Oo. It's normal. Hindi siya kakaiba. Kumbaga, di ba? Tsaka maganda dito, kunyari, yung sa ginawa kong situation na inapak-apakan ko lang, ang proper kasi ron, gamitin yung Tiptronic sa shifter. Ikaw na yung mag-downshift kasi, again, mas matalino ka kaysa ron sa transmission. Tama naman yun, Master. Diba? Huwag kasi kay ChatGPT ng ChatGPT. Oy. So yun ang aming first impressions dito sa Volkswagen Taru SEL. Hindi pala first impressions. Well, tama. First impressions. First impressions basically. Kasi longer drive to kaysa longer drive. Oo. Tama. So yun. Ay, sarap. Ganda ng drive natin ngayon, Master. Labas na. Labas na tayo. Parang masarap yung dessert dun. Pare, may merienda raw. Oo nga eh. Ka lang. Ang dali lang, sir.
Hey! Americano, ice. Hindi, yung Spanish. kape. Ito, Spanish. akala ata nila lahi natin, pare. Ay, hindi. Yun yung gusto kong lahi. Uy, ayoko na. So Martin, paano natin tatapusin ang video na ito? Ang dami nating nasabi sa engine. Sabi ko, brief lang. Pero ang dami nating nasabi. Oo. Well, recap muna sa presyo, Master. Oh, Yung sige, pinakamagandang gawin. The Volkswagen Taru SEL is priced at 1,945,000 pesos. Medyo mahapdi sa bulsa. Mhm. Pero, sa totoo lang, parang willing akong magbayad ng ganun kung that quality. Yes. Kasi ang hindi nakikita sa brochure is yung quality ng overall car. So Yeah. para doon sa mga nakakamiss ng Volkswagen quality, this one is for you. Balik na kayo sa Volkswagen. Kasi ang ganda ng Taru. And alam mo yung little details sa kanya, Yes. like yung height ng air vents, the fact na lumalakas yung buga sa Pag likod. nilakasan din. Tapos yung swipe sa touchscreen. I Yeah. mean, it's the combination of the little things that make you appreciate the Taru even more. Wow, ang ganda nun, Master. Paano ko susundan yun? Grabe. Nag-gin ba ako? Sarap ng English ko dun, ah. I cannot follow that. Pero tsaka yung effort na binigay ni Volkswagen when it comes to the overall design na itong Volkswagen Taru. Kasi for me, hindi siya OA. Well put yung kanyang exterior, tapos yung interior niya is the same. Kumbaga, maganda yung pagkakalagay. Sabi nga nila Sir Josh, di ba? It's a bit more colorful than before. Kasi dati, ang Volkswagen is always black, piano black, ganun lang. Ito, it's a bit more colorful. Pero hindi nila nakalimutan yung lineage, yung history ng design nila, which is being straightforward, simple, minimalistic, pero may elegance. Ang galing ko na naman. Okay yung Yakult Lemonade dito sa cafe na to, ha? Ba't mo ginagalingan? Wala nga ako masasabi, pare. Tsaka yung driving. Kung mismo. naghahanap ka ng crossover na makapagbibigay sa'yo ng comfort, tsaka cruiser when you're on the highway, Oo. Tsaka kailangan mo power i-test on drive top. to. Yes. Yun So, nga. yun. More than the brochure, test drive the Test Volkswagen drive, Taru SEL para malaman nyo sa sarili nyo or yung car na mismo magja-justify sa inyo why it's worth the price. Yun. Ito si Martin Aguilar, yung cambio boy next door. Ako si Vincent Villa, pambansang bodyguard ng PhilCoche.com. O, see you sa next video, ha? Okay. Okay. Dessert muna kami. Amerikano. When naman, I need you, boo. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!